Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po, tila yata hindi natatakot si Senator Loren Legarda. Ang chika-chika ng mga marites kabibig, di umano'y kakasuhan ni Senator Loren Legarda si Boying Rimulya. Uy! Talaga ba? Kakasuhan ng ombudsman? Nagsalita na si Senator Loren Legarda hinggil sa pasabog ni Boying Rimulya na preliminary investigation, kaugnay ni Senator Loren Legarda, kasama ang anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Legarda, di ba? Ombudsman confirms preliminary probe versus Legarda at Leveste, ang mag-ina. Alam nyo, sabi ng ilang netizen, paano itong mga Legarda na maging pro-admin kung kayo Boying, kayo BBM, pinag-iinitan nyo? Paano nyo makukuha ang kanilang simpatya kung pinag-iinitan nyo? Mas lalo yung kakalas, mas lalo yung tatapang. At, well, sabi ng iba, kasi hindi nila ma-convict si BP Sara, hindi nila ma-impeach si BP Sara kasi kulang na kulang yung mga senador na magko-convict kay BP Sara. So, ang gagawin nila ay yung minority block sa Senado, kailangan nila isa-isahin nilang tanggalin. Sino? Jinggoy. Pangalawa, si Bato ng tatago. Si Marcoleta, nasa plunder case na. Nakakulong. Ito, si Pia, may ethics complaint. Si Ruben Padilla, ombudsman. Pinatatawag ng ombudsman. May dapat sagutin ni Senator Ruben Padilla. Ano pa? Sino pa ba? Si Peter Alan Cayetano. Pag-aaralan pa ng ombudsman kung kakasuhan ba ng madami. Plunder naman. Ngayon, si Lon Legarda. Tapos ang magkapatid na Bilyan, meron din. Alam nyo, ang hindi pa pinakakasuhan at magkaroon ng investigation ni Senator Amy Marcos. Kita nyo? Well, maghintay tayo, baka next na si Senator Amy Marcos, di ba? Ito nga, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya confirmed that complaints against Senator Loren Legarda and Batangas 1st District Representative Leandro Leviste has been elevated for preliminary investigation. Ang tanong, sinong ba ang nagsampa ng complaints? According to Rimulya, the complaints include plunder, graft, and conflict of interest. Grabe. The allegations are linked to Leviste's solar energy firm. Hindi pa sila tapos sa solar energy firm ni Congressman Leviste at idinamay pa nila ni Senator Loren Legarda. Sabi daw nila, si Leviste daw failed to deliver its promised solar commitments. Iyon na naman ang kasalanan ng Legarda. Noon, hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon, failed to deliver his promised solar power commitments. Rimulya said Legarda was included in the complaints over allegations that she used her position as former chairperson of the Senate Committee on Finance to help secure a franchise for her son's company. Uy, grabe naman. May ebidensya ba kayo na talagang ginamit ang posisyon ni Senator Loren Legarda? The ombudsman maintained that the investigation was based on evidence and not influenced by politics. Talaga? Rimulya also described the case as involving ghost electricity, saying the country allegedly lost more than 10 billion in potential benefits. Nako, kung akala nyo magpapatinag si Senator Loren Legarda, hindi talaga, hindi siya magpapatinag. Sino ba kayo para matinag ako? Sabi ni Senator Loren Legarda, ito kabibig, sabi niya, mula na nagsimula akong maglingkod sa bayan noong 1998, hindi ko kailanman lumihis sa landas ng integridad. Isang katanging lubos kong pinaghahawakan. Ang aligasyong ito ay isang hindi makatarungang pagdungis sa aking pangalan at dangal. Nako, galit na si Senator Loren Legarda kasi dinodungisan nyo ang kanyang pangalan at dangal.
Wala pa kaming natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga aligasyong ito. Ngunit buong katiyakan kong sinasabi na ang mga ibinabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Yan na. Walang pondo ng bayan na sangkot. Handa kaming ilahad ang katotohanan, yun na. Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri. Hala ka, Boyeng. Sabi ni Senator Lorigada, dapat daw ang madlang people, ang publiko ay dapat mapanuri. Lalo na kung isa alang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas ng mga aligasyong ito. Buo ang aming paniniwala na kapag nailahad na ang katotohanan, mapapawalang sala kami at malilinis ang aming mga pangalan. Nako, parang iba na ang kolo ni Senator Lornigarda ngayon ha. Parang gigil na si Senator Lornigarda ngayon ha. Mag-ina na ang tinarget ng ombudsman. At damay si Senator Lornigarda kasi ginamit daw ang posisyon ni Senator Lornigarda sa kanyang Senate Committee on Finance na naging chairperson. At dahil doon daw, nakakuha ng franchise ang kanyang anak na si Congressman Liveste. Grabe naman sila kung makakonect na mga istorya pa. Pero sabi ni Boyeng, this is not what we call influenced by politics. This is based on evidence. Hala, naku, may ebidensya daw si Boyeng kabibig. Ano kayang klaseng ebidensya meron si Boyeng Rimulya? Alam niyo kabibig, no? After ng SONA ni BBM, after na nangako si BBM na magkaroon ng rocket launch, after na maraming mga senador sa minority at meron ding konti sa majority ang nag-boycott sa SONA ni BBM kasama si Senator Lon Ligarda, hindi dumating, hindi nag-attend. After that, Lon Ligarda and Liveste pinaiimbestigahan na ng ombudsman. Sabi ng iba, try to connect the dots. Diba? Parang uubusin lahat ng senador. Uubusin in the sense na ipakukulong, sasampahan ng kaso, plunder talaga. Plunder kung saan non-bailable to kabibi. Pero si Bong Revilla, bail. Diba? Sabi ng iba, pag susunod ka sa agos ng bangag, bangag talaga, susunod kayo, natural. May kalayaan kayo. Pero kung if you're against the bangag, ay natural. Wala kang kalayaan. Isa-isahin ang mga senador. Naku, paano na lang kung si Senator Ruben Padilla? Baka ang mga Muslim brothers and sisters natin, susugod yan sa Malacanang. Kasi wag yung katihin talaga ang mga brothers and sisters natin, mga Muslim supporters ni Senator Ruben Padilla. Talagang gigil na din sila sa gobyerno, kabibig. Diba? Ito naman ang komento ng mga netizen ha. We know the motive of this administration. We're watching closely what's happening through the PRRD bloggers and all the news surrounding the root cause of VP Sara impeachment. God will protect you from all evil deeds. Madam Senador, have faith in Him. Para yata yung pakiramdam ni VVM ba o di ka ni Lisa na yung mga senador na yan, yung mga nasa minority, mga pro Duterte yan, isa-isahin nyo yan, si Cayetano maingay yan sa impeachment, kailangan makasuhan yan. Akala kasi nila noon si Marcoleta yung tinik sa impeachment. Pinaplunder case, pera ng private citizen na ginamit sa election, na sabi ng COMELEC, walang kasalanan, pero sabi ni Boyeng, merong kasalanan, nadamay pa si Mike Defensor, kulong. Diba? Ngayon, si Bato, hindi pa nahagilap kung nasaan si Bato. Si Bongo, tahimik lang, pero hindi natin alam na baka isusunod na yan. Diba? Si Senator Ben Padilla, matapang yan. Pero lalaban talaga yan. Si Pia Cayetano nga, ay nako, ethics complaint na naman. Ay, ubusin nyo na lang lahat ng mga minority black. Ipakulong nyo lahat ng minority black para talaga ma-convict si Pipi Sara. Yun naman ang purpose nyo .
Pero grabe, no, si Senator Lauren Ligara nadamay dahil lang daw di umano siya ang chairperson ng Committee on Finance sa Senado at di umano nakakuha ng prangkisa ang kayang anak si Congressman Leviste dahil tinulungan ni Lauren at dahil doon sasampahan si Lauren. Naku, ano ba naman yan? Well, maghintay tayo kabibig kung ano ang mga updates tungkol dito. Maghintay tayo kung ano ba ang mangyayari. And I'm sure, Senator Lauren Ligara, sabi niya, lilinisin namin ang aming pangalan. Ilalahad namin lahat ng aming nalalaman. Nako! O yun kasi si Senator Lauren Ligara, tatahimik lang yan. Pero kung magsalita na yan, nako, delikado din yan, mga kabibig. Pero grabe si Congressman Leviste, no? As in, hindi siya takot, kabibig. Hindi siya takot. Kung magsalita talaga siya para sa sambayan ng Pilipino, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang katotohanan. Kasi ang mga politiko ngayon, tikom ang bibig eh. May kinatatakutan sila. Sino kaya? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.